Alam mo yung sinasabi ng matatanda na huwag mo raw husgahan ng tao base sa panlabas na yaman niyo. Totoo naman yun. Pero minsan, kahit gaano kabait pa ang tao, kahit gaano pa siya karelihiyoso o kadalisay ang kilos at salita, may mga bagay talaga na hindi kayang itago ng dasal o ng maamong mukha. Minsan, ang pinakamatamis ngumiti, siya pa ang may matalim na ngipin. Ito ang kwento kung paano ko nalaman na ang matagal na naming kapitbahay na laging nakikimisa, laging may bitbit na rosaryo, at halos araw-araw ay nag-aanay ng pagkain sa simbahan, ay isa palang aswang. Matagal na siyang naninirahan sa likod bahay namin, yung tipikal na matandang maputi ang buhok, laging nakaduster, may baon laging candy para sa mga bata, at halos buong araw ay nasa duyan lang sa kanyang terrace. Walang masamang tinapay sa kanya. Tuwing may sakit sa barangay, siya ang nauunang mag-alay ng dasal. Kapag may patay, siya ang laging nagkukusang gumawa ng kape at magdala ng tinapay. Sabi nga nila, walang masama kay Nanay Pilang. Kaya siguro walang naniniwala sa akin nang sabihin kong may napansin akong kakaiba. Bago ito mangyari, may ilang buntis sa barangay ang sunod-sunod na nanganak na patay na ang bata. Minsan pa nga, sa loob ng tiyan pa lang, wala nang tibok. Laging sinasabi ng midwife na natural complications. Pero bakit halos sunod-sunod? Bakit puro gabi sila dinadala sa ospital? At bakit parang may pare-parehong itsura ang katawan ng sanggol? Parang wala ng puso. That one night, nakarinig ako ng kaluskos sa bubong namin. Akala ko pusa. Pero hindi eh. Hindi pusa ang marunong sumipol ng mahina habang nakasayad ang mga kuko sa yero. Hindi pusa ang may mabigat na yabag na parang may bagay sa likod na nakalambitin. Sinilip ko mula sa bintana ang bahay ni Nanay Pilang. Walang ilaw, pero may bukas na pintuan. At sa loob, kita ko ang ilaw ng kandila. Isang anino lang ang malinaw na gumagalaw. Nakayuko, may hinihiwang parang laman. Hindi ko na kinaya noon. Kinaumagahan, kinausap ko si Mama. Siyempre hindi siya naniwala. Tinawanan lang ako. Anak, baka masyado ka lang nagbabasa ng horror. Pero hindi ako tumigil. Pumunta ako kay Aling Maria, yung matandang albularyo sa kabilang baryo. Ang sabi ni Aling Maria, pag gusto mong makita ang totoo, magpahid ka ng langis sa mata. Pero siguraduhin mong gusto mo talagang makita iha, kasi baka hindi mo nakayanin. Ginawa ko. Gabi na noon, nilagyan ko ng langis yung mata ko, yung binigay ni Aling Maria, na galing daw sa durog na ugat ng sambong na itinanim sa simento ng libingan. Pagkadilat ko, dumaan ako sa gilid ng bintana, at doon ko siya nakita. Hindi na si Nanay Pilang yung nakaupo sa duyan. Ang nakita ko ay isang nilalang sa parang babae, pero baluktot ang katawan. Mahaba ang dila na parang ahas. At ang kuko ay singhaba ng kutsilyo. Nakasandal sa duyan. May hawak na laruan ng bata. Yung binigay niya kay Bunso dati. Tumingin siya sa direksyon ko. Ngumiti. At bumulong. Masarap ang dugo mo, iya. Kinabukasan, wala na si Nanay Pilang. Nagising na lang kaming lahat na iniwan niya ang bahay niya. Sarado ang mga bintana. Wala nang gamit. Pero sa terrace may naiwan. Isang piraso ng pusod ng sanggol, tuyo at kulay itim. Marami pa rin nagsasabing mabait si Nanay Pilang na baka raw matanda na lang talaga kaya bigla na lang umalis. Pero ako, alam kong hindi siya umalis. Umalis siya dahil alam niyang may isang nakakita sa kanya. At ang pinakasama-sama sa lahat, hindi sila yung nasa bundok. Hindi sila yung mga sungay o may balat na itim. Minsan sila yung nagdarasal, maamo at palangiti. Pero kahit ilang Hail Mary ang sambitin nila, ang dugo nila ay huaw pa rin. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo mapinpoint? Tapos habang tumatagal, paunti-unti nahuhubad yung normal na fakid ng isang tao at lumalabas yung totoong itsura niya. Ganon ang karanasan ko sa bago naming katulong. Ako nga pala si Olivia, 24 at taga-Antipolo.
Nag-iisa akong anak at lumaki ako sa medyo may tradisyonal pero okay naman na pamilya. Maaga kaming naulila sa tatay ko, kaya kami na lang ng mama ko sa bahay. Simula nung mag-pandemic, nag-work from home ako bilang digital marketing assistant. Si mama naman ay nagbukas ng maliit na kalendarya sa harap ng bahay. Noong kalagitnaan ng 2021, nagdesisyon ng mama na kumuha ng stay-in helper kasi hirap na siya sa gawaing bahay. Doon pumasok si Aling Maria. Payat, medyo kulubot na, mga nasa 50 taon na siguro. Tahimik lang siya, matulungin, marespeto, wala kang masasabi. Pero may napansin agad ako, mabait lang siya kapag hindi gabi. Unang linggo normal lahat, gising siya sa alas 5 ng umaga, magwawalis at magluluto, nakatutok sa gawaing bahay. Pero pagdating na ikapito ng gabi, lagi siyang nasa kwarto na, hindi lumalabas kahit kailan. Kahit kailangan siya, hindi siya sumasagot kapag tinatawag niya. Isang gabi, tinanong ko siya habang nag-aayos kami ng hapunan. Aling Maria, okay lang po ba kayo? Napansin ko kasi paggabi parang di na kayo lumalabas. Tumingin lang siya sa akin. Nginitian ako tapos binulong. Mas mabuting matulog ng maaga, iha. Huwag nang gumala kapag madilim na. Natawa lang ako. Akala ko warning lang na huwag magpuyat. Pero kinagabihan, alas 11 ng gabi, kailangan kong uminom ng gamot. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Naka-off lahat ng ilaw, kaya ginamit ko ang flashlight ng phone ko. Habang binubuksan ko yung rep, narinig ko yung tunog mula sa labas ng bintana ng kusina. Parang pagtakapak sa buhangin, sunod-sunod, mabigat at mabagal. Akala ko pusa, pero nang sumilip ako, may nakita kong anino, matangkad, payat at parang may daladalang saka. Nakatingin diretso sa bintana. Napatigil ako, tapos bigla siyang kumilos. Nilapitan ng bintana, pero hindi tiyas tumingin sa akin. Tinapat niya ang kamay niya sa screen ng bintana. Mahaba ang kuko, nangingitim ng palad. Napasigaw ako, tumakbo ako, pakyat. Pero ito yung pinaka-weird. Pagbalik ko sa kwarto, nakatayo si Aling Maria sa labas ng pinto ng kwarto ko. Wala siyang suot na tsinelas. Basang-basa ang laylayan ng duster niya. Nanlaki ang mata niya. Huwag kang tumingin sa bintana kung gabi. Huwag mo siyang pansinin. Tapos pumasok siya sa kwarto niya at sinara ang pinto. Hindi ako nakatulog noon. Kinabukasan kinausap ko si mama. Sabi ko baka dapat paalisin na namin si Aling Maria. Pero ang sabi ni mama, anak mabait siya. Kahit minsan parang kakaiba. Wala pa naman siyang ginagawang masama. So nagtiis ako. Hanggang isang madaling araw, alas 3 ng madaling araw, bigla akong nagising. Ang kwarto ko kasi may maliit na bintana sa taas ng headboard. Tapat nun ang bubungan. Narinig ko ang paggapang. Akala ko daga lang. Pero nang tumingin ako pataas, may nakasilip. Babaeng walang mata. Punit-punit ang labi. Nakadikit ang mukha sa salamin. Tapos may naririnig akong mahina. Olivia, gusto mo rin bang makita ang dilim? Napaiyak ako sa takot. Sumigaw ako. Tumakbo si mama at si Aling Maria papasok. Nang marinig ni Aling Maria ang sinabi ko, agad siyang kumuha ng maliit na pouch sa bulsa ng duster niya. May dinukot siya. Asin, damo at maliit na kutsilyo. Pinasok niya sa ilalim ng kama ko. Ang mga yun habang nagdarasal ng dialect na hindi ko kilala. Kinabukasan umalis na si Aling Maria. Walang paalam. Iniwan lang niya yung pouch sa mesa ng kusina. At may sulat. Huwag mo nang bubuksan ng bintana kapag sumasapit ang alas 3. Siya ay naghahanap ng kapalit. Wala na akong lakas para bantayan ka. Hanggang ngayon nananaginip parang ako ng babae sa bubungan. Pero hindi na ako tumitingin sa bintana. Hindi ko na hinahanap si Aling Maria. Kasi may kutob akong hindi lang si helper, kundi tagabantay. At pag wala na ang bantay mo,